mukhang naudlot ata guys yung plano nitong mga kalaban ng bayan para sipain si Pangulong PBBM. Naudlot ho yung kanilang binubuong destabilization plot. Itong binubuo nilang kodeta. Buti na lang ho, meron tayong General Browner. Ang problema nga lang dito guys, medyo parang kinakabahan ako dahil meron akong masamang pangitain na nakita. Ano yung masamang pangitain mo, Mima? Share mo naman yan. So, biglaan hong kumambyo malala itong Department of National Defense pati ang Armed Forces of the Philippines sa issue ng kodeta. Paano mo nasabi? Ito yung balita guys, oh. Just in. Just in. Oh, Philippine Star yan ha. Basahin natin. Just in. National Security Advisor Eduardo Año says there is no destabilization plot against the government. Binawi ho nila. Wait, mamaya. Himay-himayin natin yan. Adds AFP Chief Romeo Browner was misquoted or misinterpreted by the media while he was talking to the troops. O, sinisi pa yung mainstream. There is no destabilization plot movement against the government. The security sector shall remain to be vigilant and ready to make immediate action against any sinister group that will undermine our national security. Sabi ho yan ni Año. Guys, first of all, ano yung maaasahan natin dito kay Año? 'Di ba? Ano yung maaasahan natin dito? Alipores to ni Kadigungan. 'Di ba? Ano yung aasahan natin sa mga sasambitin niya? Maniniwala kayo? Alipores to ni Kadigungan eh. Guys naglalaro lang naman to sa aking isipan. What if? Greatest what if natin. What if yung sinabi ni General Browner na itong mga retired generals na mga nagbabalakuno ng isang destabilization plot para kay Pangulong PBBM, yung sumbong sa kanya, galing mismo sa grupo or barkada ni Año. 'Di ba? What if lang naman? Hindi natin alam. Tapos nung nalaman agad na siniwalat ni Browner itong eksenang ganap na napag-usapan sa grupo nila Año, kampo ni Duterte, 'di ba? Ay biglang hugas kamay sila para lihis agad sa issue. 'Di ba? What if lang naman. So, 'di ba? Mahirap talagang magtiwala ng basta-basta, ng agad-agad. So, sa tingin mo Año, pagkakatiwalaan ka namin sa statement mong bara-bara na yan? Nasabi nilang misquoted. Ang linaw-linaw ng pagkakasabi ni General Browner. Ano yung sabi niya? Marami po tayong naririnig ngayon na mga masasabi nating mga destabilization effort. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo. Dahil maraming rason, may mga nagsasabi na dapat ay magkaroon ulit ng updateat. Ang sadly, some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. Mga retired generals. Sino yung nagpalaki ng pensyon nila? Diba si Kadigungan? Malamang utang na loob na naman. So, at nakausap ko po yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have to right to do that because we are in democracy. But please do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Well, sa madaling sabi, sige, hayaan nyo. Well, nasa democratic country kayo. Kung gusto nyong mag-kodita, go. Kasi may demokrasya tayo, may press freedom tayo. Okay, so ina-exercise pa din ni General Browner itong tinatawag na press freedom. Pero wag niyo naman hong i-involve yung mga active personnel, 'di ba? So ngayon, mga retired generals first clue dyan. Tapos syempre ito si Año nagsalita din, 'di ba? Na
na si Anyo Alipores ni Kadigungan. So, meaning to say, baka ho, mayroong military retired personnel na nakarinig ng istorya nila Anyo, sa grupo nila Anyo, tapos isiniwalat dito kay Browner, tapos itong si Browner ni-reveal agad, tapos nung nalaman ng grupo ni Anyo, naghugas kamay na, para lihis agad sa issue. Alam nyo guys hindi natin alam mga araw, hindi natin alam yung minuto, oras, segundo, kung anong nangyayari sa mga eksenang ganap. All we need to do, di ba, is magmatsyag, magmanman, di ba, makinig, di ba, wag tayong agad-agad magtitiwala sa mga ganitong tao, kaloka. Di ba, ginawa pa ninyong sinungaling si General Browner, kaya Pangulong PBBM, be careful. Ingat sa ano mo, alam niyo sa grupo ng administrasyon, baka malay mo mamaya may makapasok na katulad nila Anyo na unloyalty doon kila Kadigungan. Ako, maging kawawa ka na naman nito. So ako guys may feelings ako at may kutob din ako na hindi na misquoted itong si General Browner. Talagang meron talagang ginagawang destabilization plot. So kung gusto talaga nilang gawin, sirahin itong si Browner, magmukhang sinungaling, magmukhang masama. So ngayon, nalaman na natin na 'di ba, merong binubuo na destabilization, tapos biglang ni-reveal ng mainstream media din na misquoted lang to. So 'di ba, parang magtataka ka na lang kung tayo ay hindi na mag-iingay about sa issue na to. Malamang magiging masinop na tayo sa ganitong bagay. Magiging masinsinan na ba tayo? Huwag na tayo yung pa-petex pa easy lang. Baka mamaya ang ating Pangulo tinatrabaho na pala nila. Anyway, ito yung balita. AFP nilinaw na misquoted lang daw ho si General Browner na mayroong destabilization plot laban kay Pangulong PBBM. So, nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na misquoted lamang sa Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nang sabihin nitong merong umanong planong pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Una na kasing sinabi ni Browner na mayroon umanong grupo ng mga retired military personnel ang nagbalak sa isang destabilization plot laban sa administrasyon. Ito ngayon guys, so yung kahapon, sinasabi ko sa inyo. Ito, may nag-post retired general din yan, si Abby Lobrigo, TN Trayo, General Alcio Franklin, Gus Lagman, Frontline Crusade, retired generals are in the attendance. So, di ba? At Plaza Bonifacio, Progressive Marshal Lodian nung 21. The left and the right are up against corrupt government. Bukod pa dyan, ito pa, meron pang isa si Leonardo Odono. Yan, PMA class 1964, Colonel Leonardo Odono, Filipino. Yan, nakikita nyo naman, di ba? So, meron naman tayong mga taong, hindi ko naman pinangalanan, pero napaghinalaan natin na baka kasali mga retired generals na nagbabalak na pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Siyempre, nakakahiya nga, no? Nagbabalak sila na pabagsakin si Pangulong PBBM. Tapos, in the first place, tumatanggap sila ng pensyon, tumatanggap sila ng pera ng gobyerno. Mga palamunin na kayo, diba? Palamunin na nga kayo ng ating gobyerno, tapos ang kakapal pa ng mukha nyo para bumuo ng destabilization plot, para bumuo ng isang kodita. Okay lang naman na mag-kodita kayo kung gusto nyo, pero wag kayong tumanggap ng pera ng gobyerno. Nakakahiya naman. Kakaloka. Anyway, sa bagong statement ng AFP, nilinaw nila na misquote, kaloka. Si lang naman yung, walang nagbago guys sa statement ni General Browner. Ang meron lang ditong nagbago, si Anyo. Kasi si Anyo, Alipores to ni Kadigungan. Diba? What do you expect from, him? Ano yung expectation natin sa kanya? Magsasabi ng totoo? Diba? Nilinaw nila na misquote lamang daw si AFP chief sa kanyang talumpati sa mga tropa ng change of command ceremony sa Western Mindanao Command. Sa huli, sinabi ng AFP na patuloy pa rin ang pagpapaalala ni Browner sa lahat ng kanilang mga personnel na manatiling loyal sa kanilang sinusumpaang tungkulin na protektahan ng Pilipino at ang Estado. Sa hiwalay naman na pahayag, sinabi ni AFP spokesperson Medel Aguilar na settle na ang issue. Okay, sabihin natin, settle na naman.
Sinabi rin ni National Security Advisor Eduardo Año na hindi totoo ang destabilization plot at posibleng na misinterpret ng si Browner ng media. Sa madaling sabi, naghuhugas kamay kayo. Ganun lamang ho yun. Kasi nga, meron kayong pinoprotektahan, meron kayong pinagtatanggol. Antindi nyo maghugas kamay, no? 'Di ba? Bistado na kayo namin. Alam na namin yung movement nyo. Kaya wala kaming tiwala sa inyo eh. 'Di ba? How could we trust you? 'Di ba? Kung ganyan yung kinikilos nyo, meron kayong pinapanigang kampo. 'Di ba? Mga gago ba? Anyway, guys, huwag kayong maniniwala na walang destabilization plot. Meron at merong mga grupo talaga ang nagpaplano. Kumbaga, they are working very silent para pag umatake sila, malakas yung impact. Pero ang nangyari nga, meron nagsumbong ho kay Browner at nireveal niya. Kaya nagkaroon ho ng alarma at nagkaroon din ho ng warning. 'Di ba? Ang ating government, ang ating gobyerno na siyang, 'di ba? Kung nalaman nila, edi gagawa din niya ng kilos para i-debunk itong mga taong 'to, 'di ba? Anyway, gusto nilang burahin ng issue, baka yung plano nila hindi na naman matuloy. Ano? Yun. So anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyotag. Babalik ulit para sa ating panibagong video.